Usapan natin mga kababayan. Naku po. Eto na. Butot balat na raw mga kababayan itong si Digong Duterte. Ayon po yan sa kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman noong siya po ay dumalaw dito sa dahig kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, ano po ang pagkakabanggit dito? Sabi po, Duterte of his meds. Duterte of his meds down to skin and bones. Butot balat. More than 100 days in detention in The Hague, former President Rodrigo Duterte has become so thin, skin and bones. Unlike in the picture, his former wife, Elizabeth Zimmerman, said on video post on Facebook, I asked him about the food and he said it was still the same. At least he said he's no longer taking any meds. Oy! Eh di napaganda pa Digong Duterte kasi hindi ka na tumitikim ng hindi na raw siya nagtitake ng any medicine, mga kababayan. Siguro including yung favorite niya, 'di ba? Yung favorite niyang fentanyl at yung Mary Jane. Kaya lang tanong dito, paano na 'yan Digong Duterte kung butot balat ka na? Eh, ang dami mo pa namang jowa. Ha? Hanilet plus 13 equals 14. Parang ano yan mga kababayan parang 2 linggong pag-ibig. unang araw si Hanilet, pangalawang araw mga kababayan hanggang maka 14 days doon sa kanyang mga jowa. Eh doon sa 15 days siguro, baka yun na yung sinasabi ni Nino Warsaga na gabi-gabi nagpapadala si Digong. Iba't ibang babae, 120,000 kada gabi. Para mabuo yung isang buwang pag-ibig. Parang naalala ko tuloy yung yung umuwi kami ng probinsya, meron sinasabi doon, ito boss, sabi sa akin ng mga kakilala namin doon na nagbigay ng pulutan na sabi niya, ito tawag namin dito 1 linggong pag-ibig. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng isda Bakit naman tinawag na 1 linggong pag-ibig to? Eh, ang sabi nila, alam mo boss, etong isda na to, pag kinain mo to, kahit 1 linggo ka mag-toothbrush araw-araw, 3 beses sa isang araw sa loob ng 1 linggo, yung amoy neto, pati hininga mo, yun pa rin ang amoy ng hininga mo, makalipas ang 1 linggo. Diba? mas mas maganda na ang itsura ng asong gala kaysa kay Digonyo. Ano magsabi dito mga kababayan? He is healthy but he is an old man. He walks slowly. Zimmerman said in a video recording of an interview posted on Albin and Tourism Facebook. Mga kababayan, healthy daw si Oy, di dapat matuwa ka Digong Duterte kasi ngayon healthy ka na. Kaya lang, syempre mga kababayan, iba kasi rin ang nagagawa ng gamot. Alam niyo ako, sa totoo lang, hindi po ako mahilig uminom ng gamot, no? Mas okay sa akin yung herbal, mas maganda sa akin yung mga natural. Ayoko nung yung sa gamot-gamot, inom-inom, kukuha ka ng doon, ng lakas ng katawan dahil sa lang, hindi po, ayoko nung ganon. So, dito, palagay ko mga ka-GP Natics, gumanda naman yung katawan ni Digong Duterte. Kaya lang, lumalabas na rin po yung pagiging matanda niya. Ewan ko kung ito ba ay dala ng katandaan o dala po ng kamanyakan. Ay, dala po mga kababayan ng tinatawag po natin na karma. Hindi, ang ibig ko pong sabihin, kasi, syempre, pag tayo po, di ba minsan, tayo nanghihiram lang ng lakas dun sa mga iniinom nating medicine. Tapos, ngayon ay hindi naman na siya nakaka-take ng medicine. Kaya daw siya pumayat. Baka, nabigla yung katawan niya dahil wala na siyang night duties. Wala na rin siyang Mary Jane. At wala na siya nung pampalakas niya. Yung kanya pong mahiwagang magic beans. Yung fentanyl. De joke lang mga kababayan. Pero ano po bang sinasabi dito? Sabi pa ni Elizabeth Zimmerman,
She said Duterte spent much of time watching television and sleeping. Wala naman po nagbago dyan. Bakit? Wala naman nagbago dyan. Kahit nung nasa kongreso siya, kahit nung mga kababayan, yan po ang lagi niyang ginagawa. 'Di ba? Nanonood ng TV o papasok muna. Pag nakapag-time in, pupunta sa kantin, manonood ng TV. Pag pinagsarahan, mga kababayan, punta sa SM North. Ganyan ang gawain ni Digong. Oh. Zimmerman took her turn watching over the former president from Davao City, Rep. Paulo Duterte, who had to return the Philippines. He just want to sleep, watch TV. After he watches TV, he then sleep. Aba, mga kababayan, ang sarap pala ng buhay talaga ni Digong sa dahig. Kung pwede lang, wag nyo nang bigyan ng problema. Biruin nyo. Nood TV, tulog, kain, yun lang ang gawain ni Digong. Wala na siyang problema doon sa dahig, tapos bibigyan nyo pa ng problema. Oh, di ba sabi nga ni Sarah, nung kulong si Digong, ay nagkaroon sila ng nung family reunion. Nagkaroon sila ng family bonding. 'Di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, mas maganda pa yung kinahinatnan ni Digong kasi kumbaga, yung katawan niya ngayon ay yun talagang literal na kanyang katawan. Yung normal, hindi nangihingi or nangihiram ng lakas dito sa mga maihiwagang magic beans. 'Di ba? Oh. He is asking, how is Davao? Is Sebastian Duterte okay? Because he is the acting mayor of Davao City. I told him he's okay. There is no problem, but your grandson is also the vice mayor. I said, in the other one is the congressman. Talagang lahat, no? Lahat ng pwesto kinuha na nila, mga kababayan. Yan lang naman yung sinasabi ko dati. Talagang tatakbo yan si Digong bilang mayor. Kasi alam niya si Carlo Nograles, malamang tatalunin itong si Baste. So dahil ito na nga yung mangyayari, mga kababayan, hindi natin inaasahan na mahuhuli si Digong. Ang sabi ko nga dati dyan, kapag hindi pa yan nahuli, malamang sa malamang, si Digong bago mag-take ng oath, ibibigay niya rin yan kay Baste. Diba? Sabi pa rito, the former president, she said, asked her to relay his message of gratitude to his supporters and advised her to go home because the fare is expensive. I told him I will be here for as long as we are needed here. In her remark, in her remark on video, Zimmerman was also thanked his supporters and declared, "I believe in him." She recalled telling court that he was a good leader. I told the judge he's a good leader, but there's something wrong. He is a flaw, he said, without giving details. For 25 years we got married. I think that what's happened to us, I need rest also. Zimmerman said, referring to the annulment of their marriage, I was sickly and already had my operation. Mga kababayan, Duterte's legal team is seeking his interim release from detention and transfer to a third country that is a member of the International Criminal Court. The tribunal office of the prosecutor is contesting the request, citing the risk of endangering ongoing investigation and even the court's proceedings. Ngayon, mga kababayan, sabi daw dito, si Digong, talagang hinang-hina na at ano ba to? Pagsisisi ba to na hinang-hina na si Digong Duterte, mga kababayan? Bakit kasi hinahamon niya ang ICC? Diba? Siya naman ang nagsabi niyan dati. Diba? Hinamon niya. Ang lakas niya maghamon dati na, sige, nasa na kayo ICC? Pagsisipain ko kayo. Tapos ngayon, mga kababayan, nung nakulong si Digong. Pero sabi nyo nga, napaganda pa kasi healthy naman siya doon. 'Di ba? Ano bang mas maganda? Yung skin niya, balat niya, parang butot balat na dahil sa katandaan o dahil mukha siyang malakas pero nangihiram lang.
ng lakas doon sa mga ipinagbabawal na teknik. Kasi kung napapansin nyo dati mga kababayan, medyo nilalaro-laro ko tong sinasabi ko. Pero kung papansinin ninyo, si Duterte nung panahon na hindi po siya nakakulong sa ICC, diyan sa The Hague, 'di ba? May mga araw na malakas si Digong Duterte. Oo, napapansin ng lahat 'yon. Ang lakas niya magmura, tapos sa tipong mga kababayan, kayang-kaya niya pang tumayo, ah, malakas magbanta, at nagpapatawa pa rin. Pero kung titingnan nyo yan, ngayon lang yan. Kinabukasan na mag-statement na naman siya, mga kababayan, parang, alam nyo na yung parang taong nalobat, na alam mong talagang may tinik itong taong ito, at yung tinik niya hindi na gumagana kinabukasan. Biglang sasabihin niya, ay hindi ko pinagbantaan si Bongbong Marcos. In fact, napakabait ng taong yan. Hindi yan kayang pumatay ng langaw. Kahit patayin niyo po ako ng 1,000 o 100 beses o 1,000 beses, ma'am, hindi ko po sinabi na papatayin ko na adik si Marcos. 'Di ba? Kung napapansin niyo 'yon, mga kababayan, so kung iisipin natin dito, si Digong ngayon, maayos man, kaya lang, siyempre matanda na yung tao eh. 'Di ba? Eh kung siya naging mabait man lang sana, nung alam niya na gusto na siyang pagbayarin ng mga tao, ng mga kababayan natin. Kung nanahimik lang sana si Digong Duterte, hindi sana siya darating sa punto na ganito. 'Di ba? Eh kaya lang, nuknukan naman ng yabang eh, mga kababayan. Kaya ayun, ayan ang wish niya. Sabi natin lagi, be careful to what you wish for. Ah, nangihina na si Digong kasi walang suksok sa onan. Ah. 'Di ba, Mama Linta Muri? Kulang lang sa kasiyahan 'yan. Palagay ko mga kababayan, ano lang nila 'to? Kasi wala naman po silang meron ba silang ipinakita na picture talaga or video ni Digong na mahina na siya? At yung sinasabi na kung maglakad siya ay napakabagal na? 'Di ba? Baka mamaya kasi 'yan, K-drama lang 'yan. Baka mamaya mga kababayan, yan ay pagkuha lang ng simpatsya. Hindi naman po talaga totoo. Ewan ko lang ha. Kaya lang, alam mo kung bakit? Hindi na kasi ako naniniwala dito sa mga Duterte. Lahat kasi nang nakikita ko dito, puro kadramahan. Lahat po ng mga nakikita ko sa kanila, wala na yung sabihin natin talagang pagka-genuine ng kanilang ginagawa. Lahat kaipokritohan. Sabi ni Joselito Zizon, hindi totoo na butot balat yan. Matanda na yung demonyong yan. Kaya pumayat pero malakas yan. Hindi manghihina yan. Gusto pang tumusok eh. Daming pera niyan. Tuloy lang siya din ang gumawa. Tama. Siya lang din ang gumawa ng kanyang landas, di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Alin Arsenas, matandang walang pinagkatandaan. Sabi ni Ex-Nimitz Gunner, PI ka Digong, kulang pang sinapit mo ngayon, dapat sa iyo ibitin sa poste ng patiwarek. Alam nyo yung binawasan nila yung ano rito, yung statement dito mga kababayan, kasi meron sinasabi dito, ang gusto lang naman ni Digong ay manood na lang ng TV, manood na lang ng tapos matulog. Pero doon sa kanyang, doon daw sa Pilipinas mga kababayan, yun daw ang gusto niyang gawin. Eh kung sabi ko nga kanina, kung naging mabait ka lang, naging tahimik ka lang, hindi mo poproblemahin yung bagay na to eh. Diba sa dami mong pera, sa dami mong babae, oh. Eh baka mamaya mga kababayan, matutulog ka lang dyan oh. Habang natutulog ka, diba? Lahat na lang. Oh, pwedeng gawin sa'yo ng mga chika baby mo. Isang araw, isang gabi. Ibang babae. Walang kabengbangan. Hindi pinagbibigyan sa dahig, no? Kaya nangangayayat. Namomroblema, walang tawag dito, walang
Ano tawag do'n, mga kababayan, walang night duty. Ah, pati si Zimmerman madrama at mukhang pera din. Kaya dumidikit-dikit na kay Digong Duterte. Palagay ko nga, mga kababayan. Kasi sabi niya dati, si Digong Duterte daw is a was, 'di ba, parang nambubugbog. Oh, siya daw ay battered wife. Nagtataka ako ngayon, bakit itong si Digong Duterte, kinakampihan mo pa rin, nilalapitan mo pa rin. Although yan ay ex-husband mo na at magulang yan, tatay ng mga anak mo, mga kababayan, most probably, ang magiging sitwasyon mo kasi diyan, ang iisipin mo, kaya nakipaghiwalay ka sa taong ito kasi alam mo nananakit. Alam mo itong taong ito kung kayang manakit ng asawa, mas malala pa ang kayang gawin sa ibang tao. Pero ngayon bakit ka lumalapit? 'Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Linda Muri, baka kulang lang sa romansa si Digong, walang nahihimas. Alokin niya yung janitor. Hindi, mga kababayan, yun nga yung naisip ko, Sir Bernard Santos eh. 'Di ba yung mga maid ni Digong dati, ginaganon niya? Ginaganon niya. Oh, 'di ba hinahawakan niya yung yung kanyang yung kiwi ng kanyang katulong. Sabi ko nga bakit hindi niya subukan do'n sa dahig, halimbawa may pumunta do'n. Kaya lang hindi ko alam kung babae minsan na nagbibigay ng pagkain do'n. 'Di ba, baka lalaki kasi. Pero assume natin na babae yung magbibigay tapos subukan niya lang. Hindi kaya masampal ito at mabitay ng wala sa oras, 'di ba? Oh. Tama, Marvin Alyarte. Ang nagpapahamak talaga kay Digong Duterte yung asta niya na pagkamayabang, paghahambog, parang hari-hari, parang hawak nila itong Pilipinas. Manang-mana yan ni Sara Duterte, spoiled brat pa nga 'Di ba, Rani Sierra? Oh. Kawawa din siya, para natuloy siyang taong grasa. GP time heals all wounds lalo na pa sa ganyang mga edad. Oh, sabi niyo, mga kababayan, kaya lang ako kasi 'pag ang isang tao nagpapatawad ako, 'di ba? 'Pag may ginawa sa akin hindi maganda, hindi ko kakalimutan ko 'yun, papatawarin ko siya, pero hindi na ako lalapit pa para mag-care sa tao na 'yan, 'di ba? Alam mo naman sa sarili mo na hindi yung taong 'yan hindi naman banal. Oh. Kumbaga, ang pagpapatawad binibigay 'yan, mga kababayan, pero hindi sa panahong ikaw ay magpapaalipin pa diyan, ikaw ay sasamba pa diyan sa tao na 'yan. Kaya mo nga hiniwalay 'yan dahil may problema kayo tapos lalapit-lapit ka, kahit sabihin mong dati ka pang asawa. Awanin JP, kuribet-bet, latik ni Digungan. Ayun lang, mga kababayan. Oh, malisyoso 'to, Ma'am Eldora Abrigo. Sobra. Nakakahiya ito. Biruin niyo, yun pa nga lang paghalik-halik niya sa media sa mga babae. Yun ang nilalapang niya. Hindi magandang halimbawa. 'Di ba? Oh, ito naman, mga kababayan, pag-usapan natin. Ito pong si Sal Panelo, mga kababayan, ay bigla na namang